Magandang araw mga ka-farmer. Welcome sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng paksa para sa bawat nag-aalaga ng baboy, ang tamang paggamit ng oxytocin sa inahin. Kung ikaw ay isang piggery owner o nagsisimula pa lang sa pag-aalaga ng baboy, siguradong mahalaga para sa iyo na maging ligtas at matagumpay ang panganganak ng iyong mga inahin. Sa videong ito, ipapaliwanag natin ng detalyado ang mga dapat at hindi dapat gawin sa paggamit ng oxytocin. Handa na ba kayong matuto? Simulan na natin. Ano ang oxytocin? Sa simpleng salita, ang oxytocin ay isang hormone. Natural itong ginagawa ng katawan ng baboy, lalo na kapag manganganak. Ang primary purpose nito ay mag-trigger ng mga muscle contractions sa uterus ng inahin para madali at mabilis na mailabas ang mga bit. Kung minsan, tinatawag din itong love hormone dahil may role din ito sa bonding ng mag-ina at sa pag-release ng gatas. Kaya kapag may problema sa panganganak o kung gusto nating siguraduhing tuloy-tuloy ang paglabas ng mga bit, doon pumapasok ang paggamit ng synthetic oxytocin. Pero tandaan, hindi ito dapat ginagamit ng basta-basta. Kailan gagamitin ang oxytocin? Ang oxytocin ay hindi ito solusyon sa lahat ng problema. Gagamitin lang ang oxytocin kapag may indikasyon na kailangan ito gamitin. Especially, ginagamit ito sa araw mismo ng labor ng atin inahin, ulitin ko sa araw mismo ng kanyang panganganak. Narito ang ilang senaryo na pwede magbigay ng oxytocin sa ating mga inahin baboy. Wake o atonic uterus, yung mahina na ang kontrasyon ng inahin at hindi na niya mailabas ang mga natitirang bit. Ibig sabihin meron na siyang nailabas na isa bit, ngunit nahihirapan siyang ipalabas ang sunod na bit. Dito sa senaryo na ito pwede na tayo magbigay ng oxytocin. Prolonged farrowing, kung matagal na ang panganganak at may mahabang interval sa pagitan ng bawat bit. Ang normal interval ay usually 15 hanggang 20 minuto. Kung higit na sa 30 hanggang 45 minuto at alam mong may natitira pa, pwede na itong isaalang-alang na magbigay ang oxytocin. Pag-expel ng placenta. Kapag tapos na ang panganganak at hindi pa rin nailalabas ang placenta o inunan o bahay bata. Pag-release ng gatas. Kung may problema sa pag-letdown ng gatas, milk ejection, pero mas bihira itong dahilan. Hindi ibig sabihin mahina ang gatas oxytocin na agad ang ibibigay natin, obserbahan muna o magkonsulta sa isang veterinaryo na malapit sa inyong lugar. Yan ang 4 na senaryo na maaari natin gamitin ang oxytocin. Paalala, ang mga baboy ay meron natural na oxytocin sa kanilang katawan. Kailan ito nare-release? Kapag ang inahin natin ng anak ng isa bit, at agad natin pinadede ang bit dito na magsisimula ang pagtaas ng oxytocin ng mga inahin baboy upang mailabas niya ang iba pang mga bit. Tandaan, padedehin agad ang unang bit. Tamang dosage. Ang karaniwang dosage ng oxytocin para sa inahin ay 1 to 2 ml o katumbas ng 10 to 20 IU, international units, depende sa concentration ng gamot. Mahalagang basahin at sundin ang nakasulat sa label ng produkto o ang rekomendasyon ng iyong veterinaryo. Paraan ng pagturok. Ang oxytocin ay karaniwang tinuturok sa kalamnan, intramuscular o IM, sa ilalim ng balat, subcutaneous, o sa ugat, intravenous. Limitasyon. Iwasan ang labis na paggamit ng oxytocin. Karaniwang inirekomenda na hindi higit sa 2 beses mag-inject sa isang inahin at bigyan ito ng 30 minuto hanggang 2 oras na pagitan sa bawat turok. Ang sobrang dosis o paulit-ulit na pag-inject ay maaaring magdulot ng matinding uterine contractions na makakasama sa mga bit. At iyan ang ating mga dapat tandaan sa paggamit ng oxytocin sa ating mga inahing baboy, mga ka-farmers. Palagi nating isipin na ang kalusugan nila ang pinakamahalaga. Kaya bago gamitin ang anumang gamot, siguraduhin muna na may gabay ng veterinarian para maging ligtas ang lahat. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ay share nyo na rin sa iba pang nag-aalaga ng baboy. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat sa panonood, mga ka-farmers, at hanggang sa susunod. This is Nerecos TV. Love you all.